kaibigan, marinig po natin ang kwento ng isang amang pinasalamatan ng anak. Siya ay si Gilbert. Namatay ang asawa ko nang isilang niya ang aming anak na nag-isa na si Hazel. Kaya naman, mahal na mahal kong anak ko. Pero hindi namin alam ni Mami na may sama pala siya ng loob. Daddy! Lola! Baby, salamat, narito ka na. Tell me, anong ginawa sa'yo ng babaeng ito? Ay, naku sir. Wala akong ginawang masama sa anak niyo. Eh, ikaw mo nakita ng mga pulis na kasama ni Hazel habang umiiyak siya at naglalakad. Gilbert, huminahon ka iyo. Tanungin mo muna ang apo ko. Apo, ano ba talaga nangyari ha? Eh bakit ka umalis ng school niyo? Sabi ko naman po kasi sa inyo, ayoko na mag-aral eh. Pinasok niyo pa rin ako sa school. Anak, may nakaaway ka na naman ba? Kaya ka umalis ng school nyo? Ha? Pinapakso nila ako eh. Wala raw ako, Mami. Siguro daw, ampun lang ako. Hindi kita tunay na dati. What? Kaya inaway ko sila. Tapos sumakbo ako palabas ng school. Naglagad po ako ng malayo. Kaso, may lasing. Hinilan niyo po ako. At pagkatapos apo, Buti na lang, dumating si Ate Jillian. Hinampas po niya ng umbrella yung mamang lasing. Inilayo ko na nga po siya doon sa lugar na yun eh. At saka naman kami inabutan ng mga naghahanap sa kanyang pulis. Totoo po yun. Mabait po siya, Daddy, Lola. iha, maraming salamat ha. Miss, pasensya ka na ha. Nadala ako ng pag-aalala sa anak ko eh. Okay lang ho yun, naintindihan ko. Ano ba pangalan mo iha? Jillian ho. Ako naman si Fidela. At ito ang anak ko si Gilbert. Eh, mabuti pa, sumabay ka na sa aming maghapunan ngayon. Oo nga po, Miss Jillian. Dito ka na kumain. At pagkatapos, ipahahatid kita sa driver namin. Ah. Saan ka ba nakatira? Sa totoo po, maghahanap po ako ng mauupa na kwarto. Kadarating ko lang po kasi galing probinsya. Maghahanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Kaya lang, lumipat na pala ng bahay yung kaibigan kong pinuntahan ko rito. Ay, ganun ba? Lola, Daddy, Mm. pwede po bang kunin na lang natin si Miss Jillian? Di ba umalis na po si Aling Tessie? Eh di si Miss Jillian na lang po ipalit natin sa kanya. Gilbert, Mm. pumasok na pala uli ng school si Hazel. Oo, Warren. Sinasama siya lagi ng bago namin katulong, si Jillian. Jillian. Ay, yun ba yun? Nagligtas sa kanya sa lasing? Oo. Eh, kasundo niyang anak ko eh. Ah, good. Eh, buti pumayag ang dalagang yun na maging katulong. Eh, binigyan ng magandang sweldo ni Mami. Ah, Nakita niya kasi na magaan ang loob sa kanya ni Hazel. kumusta? Maayos ba namang magtrabaho sa bahay? Hindi nga siya makapagtrabaho sa bahay kasi lagi siyang gustong kasama ng anak ko. Ganun? Oo, kaya ang bala ko, kumuha na lang ng kapalit ni Tessie. Yung umalis namin katulong. Alam mo na sa palit. Ayan na. Bigay. Hazel, gawin na natin yung homework mo, ha? At mag-review rin tayo. Para mataas yung makuha mo sa test bukas. Okay po, Miss Jillian. May tatanong pala ako sa'yo. Ano po yun? Nalaman ko kasi, 3 years kang nag-homeschool. Ngayon ka lang ulit pumasok sa regular school. Bakit? Naiinis po ako sa ibang bata. Kasi nga po, sabi nila, ampun daw ako. Tapos wala po ako, Mami. Ay, huwag mo silang intindihin. Diba, alam mo naman ang totoo? Namatay ang mami mo dahil sa panganganak sa'yo. Pero hindi po naniniwala yung ibang mga bata. Tsaka, naiingit din po ako sa kanila. O, ba't ka naman maiinggit? Kasi may mami po sila. Kaya nagtatampo ako kay Daddy.
Dahil ayaw niyo ako bigyan ng mami. Huwag ka magtampo sa daddy mo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Ang gawin mo, ganito ha. Ano po? Di ba, nagpipray ka? Opo. Lagi po. O edi, pray for your mommy na lang. Natulaw siya. Ano na lang? Mami, nasan po si Hazel? May pasalubong ako para sa kanya. Nasa swimming pool, anak. Ba'y tinuturoan lumangoy ni Jillian? Hmm, Ako, sa'yo pala lumangoy ang dalagang yun. Malapit daw kasi sila sa dagat, kaya natuto siya. mula nang dumating siya sa atin, malaki nang ipinagbago ni Hazel, ma. Ako, tama ka. Para kasing hindi lang yaya ang turing niya kay Jillian eh. Ganon din naman si Jillian sa kanya. Para nga silang mag-ina. Mami, Oo, iyo. Yun talaga nakikita ko sa kanilang dalawa. Sa bagay, pwede naman. Dahil bukod sa mabait at maasikaso sa bata si Jillian, maganda rin naman. nakakainis. Hindi mo wala sa isip ko ang mga sinabi ni Mami. Hindi ko tuloy maintindihan itong binabasa ko. Naalala ko rin ang narinig ko ng isang linggo sa pag-uusap ni na Hazel at Jillian. Nagtatampo sa akin ang aking anak dahil ayaw ko siyang bigyan ng Mami. O ano ba ang gagawin ko sa wala akong babaeng magustuhan? Matiyo tuloy ka. Salamat, Julian. Hindi ka ba nahirapan na hanapin itong pinagtatrabahuan? May bisita yata Hindi si naman. Jillian. Alam ko naman to eh. Oh, po. Pwede yung hanapin. Okay. Dito Teka. na tayo sa garden. Ha? Sino yung lalaking kausap ni Jillian? Saya-saya nila Ang oh. dumating. At magka-holding hands pa. Hindi mo maaari. Sir Gilbert, ito na po yung juice ninyo. Lagay mo na lang dyan sa table. Meron po ba kayong iuubos? Kung wala na ho, lalabas na ako. Sandali. Oo. Ikaw, Jillian, bakit ka tumatanggap ng manliligaw sa oras ng trabaho? Oo. Nakita ko kayo ng lalaking kausap mo kanina. Ang saya nyo. Magka-holding hands pa kayo. Maliligaw mo yun, di ba? Sir Gilbert. O baka naman boyfriend mo. Jillian, huwag mo naman sanang abusuhin ang kabaitan namin sa'yo. Ha? Sir. Bakit mo naman siya pinagsalitaan ng masakit iho? Eh, Nasaktan tuloy yung tao. naiinis ho ako, Mami. Para kasing inaabuso ng kabaitan natin. Pero yung nakikipagligawan sa oras ng trabaho at dito pa sa bahay natin. O anak, sinabi sa akin ni Jillian ang pagdalaw ni Mateo. Eh, kinukonsinti nyo palang pakikipagligawan ng babae yun. Bakit? Hindi niya maliligaw si Mateo, anak. Magpinsang buo sila. Tingnan nyo magpinsa... Oh. Ano po? Pinsan ni Jillian ang lalaking yun? Oo, may Paano- trabaho na rin dito si Mateo, kaya dinalaw niya yung pinsan niya. Pinsan talaga eh, magka-holding hands. Hindi ko po alam eh. Nainis kasi ko dahil yun, hawak kamay sila eh. Hmm? Baka naman hindi lang inis yan. Ho? Baka selos na yan. Pumutok pa, Mami. Oo nga. Tumama yata eh. Ganun eh. Palagay ko nga, pre. Selos yan. Eh, wala kang gana magtrabaho eh. Teka, kinausap mo na ba si Jillian? Hindi pa, pare. Ano ka ba? Bakit hindi pa? Eh, ano ba gagawin ko? Oh, pare. Nagkaasawa at anak ka na. Nabiyudo pa. Hindi mo pa rin alam ang gagawin mo. Kung ano tumawad dyan? Eh, sa nahihiya ako eh. Hindi, pare. Serious ha? Kausapin mo na siya. Eh, humingi ka na sorry.
Mandigaw ka na, pre. Ah, O ikaw rin, baka next time, may umakyat na sa inyo na talagang manliligaw ni Jillian. Kasali ka? Ito tapos. Basta? Totoo nga po sinabi ni Manang Glo, Miss Jillian. May nag-send ng flowers for you. Oo nga, Hazel. 3 red roses. Ang gaganda. Ay, siguro may gusto sa'yo na bigay niyan. Ano? Oo. Ikaw talagang bata ka. Kasi ganyan yung mga nakikita ko sa TV pag nanliligaw yung guy sa girl. Oh. Eh, sino naman kaya nagpadala nito? Wala kasi nakalagay ng pangalan. Oh, may bulaklak na naman ako ulit. May tsokolate pang kasama. Sino naman kaya talaga yung nagpapadala nito sa akin? Ay, sana man lang. Kay Gilbert na lang ito galing. Sigurado masaya-saya ko. sa akin galing yan, Jillian. Ha? Sir Gilbert? Sorry nakapagsalita ako sa'yo ng masakit. Sorry. Nagawa ko yun dahil nagsiselos ako eh. Selos? Oo, Jillian. Kasi gusto kita. At hindi lang gusto. Huh? Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta naramdaman ko na lang ito. Sir, Oh, huwag mo na akong tawagin, sir. ah, At saka sana, kung may damdamin ka rin sa akin, sagutin mo na ako. May mga kasal ng Jillian. Ilang taon na kaming kasal ni Jillian. May kapatid na rin si Hazel. Wala na rin dampo sa akin ang aking anak. At maligaya na rin kami. Salamat na lamang sa aking anak dahil sa kanya, natagpuan ko ang babae ligaya ng aking puso. Ako po si Gilbert at ito ang aking buhay. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, ay kusang darating. Yosi. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Legaspi, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Gilbert. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.